Ano? Magpapaiwan ka na naman dito? Ano bang pinakain sa'yo ng janitor na yan? At masyado kang nahuhumaling. Kailangan ka na sa compound. Hindi ka pwedeng tumagal dito. Baka matuntun ka ng mga kalaban ng ama mo. Yan ang tanong ng pinsan ni Miracle na si Miranda. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang ayaw niya sa lahat, pinapakialaman siya sa mga desisyon niya tungkol kay Nigel. Umalis na kayo rito, iwan niyo na ako. Malamig niyang sabi rito. Tumahimik naman agad si Miranda at sinunod ang utos niya. Hindi pwedeng pumalag ang babae, kahit pinsan niya pa ito. Mafia princess siya ng Camorra, ang isa sa mga mafia group na kinatatakutan sa underground. Batas ang bawat salita ni Miracle. Nang mga oras na yon, maingay na ang mga estudyante sa loob ng public school. Tiningnan niya ang oras ng relo niya. Malapit nang lumabas si Nigel. Ilang sandali pa, lumabas na nga ang lalaki. May tipid ng ngiti sa labi ni Miracle habang pinagmamasdan si Nigel. Sobrang curious siya sa bawat araw nito. Halatang pagod sa muka, pero nagagawa pa ring tumawa at makipagbiruan sa mga street vendor na nadaraanan nito. Nakilala niya si Nigel noong isang beses siyang tumakas sa pangangalaga ng mafia boss niyang ama. Bugbog sarado si Miracle noon dahil sa labis na training. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon niya noon kaya naging rebelde siya. Naging palaboy-laboy sa kalsada at doon niya nakilala si Nigel. Na taong kalsada rin. Naging malapit sila. Iyon nga lang, nahanap ni Miracle ang tatay niya. Naiwan tuloy si Nigel mag-isa ni hindi niya alam kung natatandaan pa siya nito. Marami na ang nagbago sa pagdaan ng panahon. Gayunpaman, masaya si Miracle na makita muli si Nigel na maayos na ang buhay. May tirahan na ito at trabaho. Ang tanging nagagawa niya na lang ay maging stalker nito at sumunod dito palagi ng palihim para may balita siya. Aminin niya man kasi o hindi, gustong-gusto niya talaga si Nigel. Kaya nga ayaw niya magpakita. Natatakot siyang maging malapit sila. Baka hindi niya mapigilan ng sariling mahalin ito. Natatakot siya para sa kaligtasan ng lalaki. Hanggang makarating sa bahay nito, nandoon lang siya sa malayo at nakatanaw. Ilang sandali pa, lumabas na ito. Nakasuot na lamang ng pambahay si Nigel at mukhang bibili ng pagkain. Humalo ang lalaki sa maraming tao, pero kumunot ang noon ni Miracle nang mawala ito sa paningin niya. Lumingon siya sa paligid, pero hindi niya mahanap si Nigel. Napasinghap na si Miracle nang may humawak sa pulso niya. Bitiwan! Agad siyang napatigil nang makita ko sino ito. Sino ka? Ba't mo ako sinusundan? Nagtatakang tanong ni Nigel sa kanya. Sa mataong lansangan ng lungsod, ang rebeldeng mafia princess na si Miracle nakaharap sa simpleng janitor na si Nigel. Hindi siya makapaniwala. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Nigel? Mas bumaha ang pagtataka sa mukha nito. At kilala mo pa ako? Nagpumigla si Miracle pero ayaw siya nitong bitiwan. Ayaw niya naman itong ibalibag. Hindi niya kayang saktan ng taong mahal niya. Isang paraan lang ang alam niya para bumitiw ito. Hindi mo talaga ako bibitawan? Tanong niya sa lalaki. Mas lalong lumapit sa kanya si Nigel. Sino ka muna? Ramdam kita eh. Kanina mo pa ako sinusundan. Anong kailangan mo sa akin, ha? Bigla niyang hinila ang kwelyo ng shirt nito. Ginawaran niya agad ng malalim na halik si Nigel. Wala siyang pakialam kahit maraming tao. Itutulak sana siya nito, pero mas lalo niyang nilaliman ng halik. Tipong hindi makakaahon agad. Bigla siyang kumawala sa halik. Siniguradong mabibitin ng lalaki. Bakit mo ginawa yun? Hinihingal na tanong ni Nigel halatang nanghihina sa halik na ibinigay niya. Mahina niyang tinapik ang pisngi nito. Ang sarap ng labi mo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Iniwan niya ito ng isang matamis na ngiti bago tumakbo palayo. Akala niya ay hindi siya nito susundan, pero nagulat na lang siya nang makitang tumatakbo na rin ito. Bakit mo ako hinahabol? Sigaw niya sa lalaki. Sumigaw pabalik si Nigel. Bakit mo kasi ako tinatakbuhan? Tumigil si Miracle sa pagtakbo. I'll stop if you stop running. Hinihingal ka na.
Mamaya pawisan na yung likod mo. Kumunot naman ang noo nito. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi niya mapigilan ang pag-aalalang sumusugat sa boses niya. Bakit mo ba talaga ako sinusundan? At bakit mo ako hinalikan? Nauutal na tanong ni Nigel. Ngumisi naman siya. Ang ganda kasi ng lips mo eh. Sobrang kissable. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Mahina siyang tumawa. Noon pa man, gustong-gusto niyang inaasar ito. Namumula kasi ito kapag naiinis o nahihiya. Habang nagpapalitan ng nalilitong sulyap sina Miracle at Nigel, biglang may tumutok na pulang ilaw sa noo niya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Gayon pa man, hindi siya sa sarili niya nag-alala. Kasabay ng pagputok ng baril, ang kaguluhan mula sa mga tao at ang paghila niya kay Nigel. Ayos ka lang? Fuck, we need to hide. Ano nangyayari? Sino ka? Ba't may gustong bumaril sa'yo? Tanong ni Nigel sa kanya. Hinihingal din siya sa mga pagkakataong ito. Anak ako ng pinuno ng pinakamalaking mafia sa lungsod na to. At ang mga lalaking humahabol sa atin, mga kaaway namin. Nanlaki naman ang mga mata nito. Ano? Bitawan mo ako. Sira na ba ang ulo mo? Kapag binitawan kita, ikaw ang mababaril. I'm sorry. Baka mapagkamalan ka nilang tauhan ko at barilin ka rin nila. Pero kailangan natin maghanap ng pagtataguan bago pa nila tayo mahuli. Nilabas ni Miracle ang baril niya. Nakita niya agad ang takot sa mukha ni Nigel. Pero hindi niya na pinansin yun. Kailangan nilang lumaban. Kung nahihirapan silang tumakas. Mas lumalakas ang tunog na papalapit na yabag. Batid niyang nabalot ng takot si Nigel nang mapagtantong napapaligiran sila ng mapanganib ng mga kalalakihan. Walang pagdadalawang isip, hinawakan muli ni Miracle ang kamay ng binata at hinila ito sa isang malapit na iskinita. Umaasang makakahanap ng paraan para makatakas. Habang tinatahak nila ang makipot na iskinita, nilapitan sila ng mga kalaban. Ang kanilang mga tinig ay lalong nananakot sa bawat lumilipas na sandali. Alam ni Miracle na kailangan nila makabuo na isang plano ng mabilis para makalabas sila ng buhay. Dito tayo sa maintenance store. Saad ni Nigel at tinuro ang isang gusali. Walang pag-aaninlang ang sumunod si Miracle. May adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Patuloy silang naghahanap ng paraan upang maiwasan ang mga humahabol sa kanila. Tumakbo sila sa mga hagdanan at paikot-ikot sa mga pasilyo, may determinasyon na mabuhay. Sa wakas, narating nila ang bubong ng gusali, kung saan natagpuan nila ang kanilang sarili na na-corner na mga kaaway sa ibaba. Nagtama ang mga mata nila ni Nigel. May tiwala ka ba sa akin? Mahinang tanong niya rito. Ha? Ano gagawin mo? Ang dami nila. Mamamatay tayo, isang baril lang. Sigaw sa kanya ni Nigel. Anong tingin mo sa akin? Mahinang nilalang? Sa matinding determinasyon, ginamit ni Miracle ang kanyang panloob na lakas at lumaban sa mga umaatake. Pinaputokan niya ng baril ang mga kalabang gustong lumapit sa kanya, lalo na kay Nigel. Dumating ang mga tauhan ni Miracle. Panatag na siya para sa kaligtasan nilang dalawa. Pero huli na, nang mapagtanto niyang nabaril ang lalaking pinakamamahal niya. Nigel! Malakas niyang sigaw. Ang fluorescent na ilaw ng silid ng ospital ang nagliliwanag kay Nigel na nakahiga sa hospital bed. Dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata, nararamdaman ang sakit ng anesthesia na nananatili pa rin sa kanyang sistema. Nagsilbing isang malupit na paalala, ang sakit sa kanyang tiyan, ang bala na tumama sa kanya bago mawalan ng malay. Mag-isa sa tahimik na silid, naramdaman ni Nigel na may tao sa loob. May mga bulaklak sa tabi ng kanyang kama. Nandoon sa tabi ang isang magandang nurse. Ngunit malayo sa katahimikan ng kanyang isip. Umiikot ang atensyon niya sa babaeng nagdala sa kanya sa panganib na sitwasyon. Umungol si Nigel habang dumidilat ng mga mata. Nasaan ako? Nagulat ang nurse na makita siya. Oh, gising ka na pala. Nasa ospital ka na organisasyon. Inoperahan ka lang para tanggalin ang bala sa tiyan mo. Organisasyon?
Mahinang tanong ni Nigel habang hawak ang tiyan niya. Isang bala? Paano ko? Teka, nasan yung babae? Sino babae? Ako ba? Malanding tanong nito. Napangiwi siya. Yung nagdala sa akin dito. Mafia Princess daw? Mafia Princess daw yung pangalan. Yun na sinabi niya sa akin. Wala na ako matandaan. Bumaha ang rekognisyon sa mukha nito. Oo, si Himala. Kanina pa siya umalis. Sinabi niya na meron siyang dapat pang asikasuhin. Himala? Himala ang pangalan niya? Mahinang tumawa ang nurse. Sorry, Miracle pala. Her name is Miracle. Sandaling natulala si Nigel. Malayo ang pangalang Miracle sa aura ng babae. Ito ay isang pangitain na mga kontradiksyon. Isang maselang kagandahan na may mapanganib na dulo. Kaya nga nalaman niya agad na sinusundan siya ni Miracle dahil madaling makakuha ng atensyon ng lahat ng tao ang presensya nito. Si Miracle na parang isang anghel ngunit mapanganib. At siya, isang hangal na nabihag sa pangaakit nito. Isang halik lang, parang mauulol na si Nigel. Tila pamilyar sa kanya si Miracle, ngunit hindi niya maalala. Bumaha ang frustration sa kanyang dibdib. Habang siya'y nakahiga sa kama ng ospital, ang mga alaala ay bumalik sa kanya sa matingkad na detalye. Naalala niya ang kurba ng labi ni Miracle habang nagsasalita ito sa patahimik na tono. Saglit na halik pa lang ay ginawad sa kanya, nahuhumaling na agad siya. Para siyang isang gamo-gamo sa isang ningas na kahit delikado, lalapit pa rin. Umaasa ako makikita ko siya ulit. Saad ni Nigel. Ngumisi naman ang nurse. Well, nag-iwan siya ng note para sa'yo. Hindi niya napigilan ng tuwa. Isang note, pwede ko ba makita? Kinuha ng nurse ang isang maliit na note. Binasa niya naman agad yun. Napangiti siya sa nabasa. Nigel, sana gumaling ka agad. Magpagaling ka. Namimiss ko na ang sundan ka. Your Mafia Princess, Miracle. Ang lakas ng tibok ng puso ni Nigel. Hindi niya kilala ang babae. Delikado rin ito. Pero hindi niya mapigilan ang sumilay ng ngiti sa mga labi niya. Siya lang yata ang masayang may stalker na isang Mafia Princess. Sa bagay, sino ba namang lalaki ang hindi mahuhumaling sa taglay na ganda ni Miracle? Pero kahit ganun, parang ayaw niyang may ibang makapansin sa babae. Sandali lang ang interaksyon nila, pero alam na alam niya kung paano ito sa kanya, kung paano marahas ito sa iba. Yun naman ang pagiging malambot sa kanya. Marahan siyang tumawa. Isang tao lang na nakilala ko sa hindi inaasahang pagkakataon, pero hindi siya ang inakala ko. Ano ibig mo sabihin? Tanong sa kanya ng nurse. Kailan daw babalik si Miracle? Ngumisi naman ito. Para may crush ka sa kanya ha? Hindi pwede yun. It's complicated status na nga ang bibigay sa'yo. Madali ka pa mamatay. Alam mong... Napasigaw si Nigel. Biglang may nagpapatok ng baril. Namalayan niya na lang na nasa loob na ng silid si Miracle, tinututukan ng baril ang nurse niya. Bakit mo nilalandi si Nigel? Mariing tanong nito. Tumawa lang ang nurse. Dead ma, kahit may nakatutok na baril. Talagang kaya mo kong patayin para dyan sa lalaking yan? Kaya mong tablahin kahit sino para lang sa kanya? Kung ganyan ka, humanda ka na sa galit ng ama mo, Miracle. Binaba nito ang baril. Umalis ka na. Alam mo ang kaya kong gawin. Kaya wala akong pakialam. Ilang sandali pa, umalis na rin naman ang nurse. Matalim ang tingin ni Miracle sa dalaga. Pero nang bumaling sa kanya, napalitan ng pag-aalala ang mga mata nito. Lumapit sa kanya si Miracle. Kamusta ka? Anong masakit ha? Napalunok si Nigel nang marinig ang boses nito. Ayos lang naman ako. Hinaplos nito ang buhok niya. Sorry, I should be more cautious that time. Don't worry, from now on, I will not let anyone hurt you like this again. Bukod sa pagiging stalker ko at Mafia Princess, sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Nigel. Kahit namamangha siya sa babae, naguguluhan pa rin si Nigel. Bigla na lang itong parang kabuting sumulpot sa buhay niya. Hindi naman yun unang beses na may napansin siyang sumusunod sa kanya.
Matagal niya namang napapansin ng babae sa dagat ng mga tao. Madali rin kasi ito mapansin dahil sa angking ganda nito. Akala niya assuming lang siya. Imposible para sa kanya magkaroon ng stalker na katulad ni Miracle. Pero sa araw na yon, malinaw na sa kanyang siya talaga ang palaging pakay nito. Umiling ito. Hindi mo kailangan malaman ng dahilan. Huwag mo na akong kilalanin pa. Ayoko nang mapahama ka ulit. Pero sinusundan mo talaga ako, di ba? Tanong niya kay Miracle. Hindi ako nag-iilusyon lang? Bumuntong hininga ito at umupo sa gilid ng kama. I have something to confess. I've been stalking you. Alam niya naman yon pero natigilan pa rin siya. Ini-stalk mo nga ako? Oo. I know. It sounds crazy. Pero hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Gustong gusto talaga kita. Nalilito na si Nigel. Teka, gusto mo ako? Bakit mo ako nagustuhan? Paano mo ako nagustuhan? Marahang pumikit si Miracle. Please don't ask me. Huwag mo akong tanungin sa mga bagay na hindi ko pa kayang sagutin. Gustong gusto lang talaga kita, Nigel. Oo, pinagmamasdan kita mula sa malayo. Sinusubukan ko mag-ipon ng lakas ng loob na kausapin ka. Kahit alam ko hindi pwede. Hindi ko maiwasang sundan ka at tignan ko anong ginagawa mo. Natakot ba kita? Mataman niyang tinignan si Miracle. Paano siya matatakot? Sarahan ng boses nito pagdating sa kanya. Siya ang lalaki. Pero parang si Nigel ang babasaging kristal kung ituring nito. Paano ako matatakot sa confession mo? Para mo akong hinihele sa boses mo. Mahinang sambit niya. Sumilay ang munting ngiti sa labi ni Miracle. Talaga? Oo, hindi araw-araw umaamin ng isang mafia princess na ini-stalk ang isang janitor na tulad ko. Dahil gusto mo ko. Para namang niloloko mo ko. Gusto kita. Pero huwag kang mag-alala. Lalayo ako sa'yo. Your safety is my top priority, Nigel. Parang may kumurot sa puso niya. Wala pa nga silang nasisimulan. Tatapusin na agad nito. Hindi niya maintindihan na gustong mangyari ng babae. Umawang ang bibig ni Nigel. Bakit? Pero, pamilyar ka talaga sa akin. Sino ka ba talaga? Nangislap sa mga luha ang mga mata nito. Naaalala mo pa ba ako? Ako yung batang babaeng nakasama mo dati na nakatira tayo sa kalye. Ako si Maymay. Parang may sumabog sa harap ni Nigel. Hindi niya napigilan ang sariling yakapin si Miracle. Ang babae, ang tinuring niyang parang kapatid noon. Kahit paulit-ulit itong sinasabing papakasalan siya pagtandaan nila. Sa gitna ng kahirapan, pagiging ulila, at pagiging taong lansangan, natagpuan niya ang pamilya sa piling ni Maymay na si Miracle pala. Tanda pa ni Nigel ang unang beses niya makita si Miracle. Bugbog sarado ang mukha nito at katawan. Gayunpaman, parang wala lang dito ang lahat ng yun at nanatili lang kalmado. Siya ang nag-alaga, nagmalasakit sa batang si Miracle noon. Kaya nga sobrang sakit para sa kanya nang magising siya isang umaga na wala na ito sa tabi niya. Sinapo niya ang mukha nito habang tumutulo ang mga luha. Hindi ako makapaniwala. Ang tagal na. Halos hindi na kita makilala. Talaga bang ikaw yan? Ano nangyari? Ba't bigla kang nawala? Bumuhos sa mga luha ni Miracle. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo noon. Tumakas na ako sa tatay kong isang mafia boss eh. Kaya nga bugbog sarado ako nung nakita mo. Kasi part ng training ko yun. Tumakas lang ako dahil ayaw ko ng pamamalakad sa organisasyon. Wala akong magagawa. Nasa dugo ko ang pagiging mafia. Ang laki ng pinagbago mo. Hinaplos ni Nigel ang pisngi nito. Napailing si Miracle. Oo, malaki ang pinagbago ko simula nun. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ako pa rin ang babaeng nakilala mo noon. Ako pa rin yung adik sa pag-aalaga mo. Yung laging nangangakong pakakasalan kapag tanda natin. Mahinang tumawa si Nigel sa kabila ng pagluha. Bigla ka na lang nawala, Maymay. Hinanap kita. Pero hindi na kita nakita. Marahang tumango si Miracle. I'm sorry. Hinawakan niya ang kamay nito. Babawi ako sa mga panahong nawala.
Janitor lang ako pero kaya ko nang magtrabaho. Hindi tayo magugutom. Hindi na tayo manghihingi ng pagkain sa kalsada. Tinitigan niyang mabuti si Miracle. Ang dami niyang alaala. Akala niya ay sanay ito sa buhay lansangan dahil ni minsan hindi ito nagreklamo. Pero hindi niya inasahang mafia princess ito. I'm sorry, sabi nito bago takpan ng panyo ang ilong niya. May nalanghap si Nigel na kakaiba. Nahilo siya. Namalayan niya na lang na unti-unti siyang nawawala ng malay. Alam ni Miracle na hinding-hindi papayag ang kanyang ama sa pagmamahal niya para kay Nigel. Isang simpleng lalaki na may mabait na puso. Naipit siya sa pagitan ng tungkulin at pag-ibig, sa pagitan ng kanyang katapatan sa kanyang tunay na mundo at ng pagnanais na makasama si Nigel. Napagtanto ni Miracle na kailangan niyang pumili. Isang pagpili na dudurog na naman sa kanyang puso para protektahan ng taong mahal niya. Sa mabigat na puso at luhang kumikislap sa kanyang mga mata, hinalikan ni Miracle si Nigel sa noo. Bumubulong siya ng mga salita ng pagmamahal at paalam, habang pinagmamasdan nitong sumuko sa epekto ng sleeping drug. Hindi ako makapaniwala na ginagawa ko talaga to. Mahinang saad niya. Bumuntong hininga si Miranda na nasa loob ng silid. Mas makakabuti yan sa kanya. Alam mo yan, Miracle. Kailangan mo siyang iwan. Hindi ligtas na makasama ka niya. Good thing pinatulog natin siya. Hindi niya pwedeng malaman ang kahit na ano na may kinalaman sa Camorra. Mabuti na lang wala rito ang papa mo. Kapag nalaman niya to, siguradong papatayin niya si Nigel. Mariin niyang tiningnan si Miranda. Alam ko, mahal ko siya. Kaya gagawin ko lahat para protektahan siya. Kung ang pag-iwan na sa kanyang tanging paraan, titiisin ko at tatanggapin ko. Yun nga ang dahilan ko ba't ako nandito para kahit paano makasama ko siya. Masyadong malaki ang panganib. Hindi ko kaya makita siya nasasaktan o yung mas masahol pa. Tahimik na ngang dinala ni Miracle kasama ng mga tauhan niya si Nigel sa bahay nito. Muli niyang pinataka ng halik ang noo ng lalaki. Tahimik ang mga lansangan. Nang lungsod nang lumabas si Miracle sa apartment, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa katahimikan ng gabi. Alam niyang kailangan niyang iwan si Nigel para sa kaligtasan nito. Ang mga bituin ay kumikinang sa itaas na sumasaksi sa sandali nang mawala si Miracle sa dilim. Ang kanyang puso ay mabigat sa kalungkutan. Mukhang hindi na mahahanap ang kapayapaan kailanman. Samantala, napanaginipan ni Nigel si Miracle. Ang maningning nitong ngiti at ang mga matang kumikinang na parang diamante. Sa kanyang panaginip, sumasayaw sila sa mga parang ng mga ligaw na bulaklak. Ang kanilang tawa ay pumupuno sa hangin ng saya at pagmamahal. Gumalaw si Nigel mula sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang puso ay sumasakit sa pakiramdam ng pagkawala. Miracle. Nasala ang liwanag ng umaga sa mga kurtina na nagbigay ng gintong liwanag sa silid kung saan nakahiga si Nigel mag-isa. Sa kanya lang napagtantong nasa apartment niya na siya. Ang huling naaalala niya, ang umiiyak na mukha ni Miracle bago siya mawala ng malay. Nabalot ng kalituhan ng isipan ni Nigel habang hinahanap si Miracle. Ngunit wala na ito. Nagiiwan na lamang ng mga alaala at luha na parang patak ng ulan sa kanyang unan. Habang ang mga araw ay naging mga linggo at ang mga linggo ay naging buwan, nahirapan siya na maunawaan ang biglaang pagkawala ni Miracle. Kumikirot ang puso niya sa pananabik sa babae. Pananabik na hindi mapapawi. Naglibot siya sa lansangan ng lungsod. Naghahanap siya ng bakas ni Miracle. Baka sakaling makita niya ito. Ngunit wala ito. Naglahong parang multo sa gabi. Hanggang sa isang araw, habang bumibili siya ng ulam, parang nakita niya muli ang babae. Tumakbo agad siya para hanapin ito. Miracle? Miracle! Napansin ng isang estranghero ang pagkabalisa ni Nigel. May hinahanap ka ba? Desperado siyang tumango. Oo, yung girlfriend ko si Miracle. Nakita mo ba siya? Umiling naman ito. Sorry pero ang daming tao dito. Madaling mawala sa dami ng tao. Bumaha ang frustrasyon sa kanya. Alam ko, ilang araw na ako naghahanap sa kanya.
Ganito siya katangkad, nakaitim tapos maganda. Lumulutang ang kaputian niyang animoy labanos. Natigilan ng estranghero. May nakita akong babaeng tumutugba sa description mo kanina, parang nagmamadali siya. Nagkaroon ng pag-asa si Nigel. Talaga? Saan daan siya pumunta? Tinuro nito ang isang daan. Doon siya pumasok. Nakita ko kanina, sigurado ako. Nagmamadali siyang pumunta ng iskinita. Salamat. Miracle? Miracle! Nasaan ka na? Hindi pa ba talaga malinaw sa'yo? Niyakap agad niya ang babae na magpakita ito sa kanya. Miracle, saan ka galing? Hinanap kita kung saan-saan, hindi ka na nagpakita. Umiwas naman ito ng tingin. Hindi pwede to. Huwag mo na akong hanapin. Kalimutan mo na nagkita tayo ulit. Bakas ang kalituhan sa mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit? It's complicated. Kailangan ko na umalis. Hinila niya ang babae. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Kailangan natin mag-usap. Sinabi mong gusto mo ako, hinalikan mo ako, oo, agresibo ka at mafia princess ka pero wala akong pakialam. Ano yun? Gusto mo ako pero ba't lumalayo ka, ha? Nangislap sa mga luha ang mga mata nito. Dahil delikado para sa'yo. Hindi mo ba naiisip? Nabaril ka dahil sa akin. Dahil sa akin. Paano kung mas malala pa ang nangyari sa'yo? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Nigel. Umismid siya. Hindi mo ba ako kilala, Miracle? Sanay ako sa karahasan. Saka gusto mo lumayo. Pero hindi mo rin mapigilan ang sarili mong tignan ako mula sa malayo. Gusto mo ako. Ikaw na nagsabi. Kahit lumayo ka pa, babalik at babalik ka sa akin. Napailing naman si Miracle. Masyado mong tinitake advantage ang pagkakagusto ko sa'yo. Bumaba ang tingin niya sa labi nito. Ang mga labing yan. Simula nang hayaan mo ako matikman, buwisit, hindi ko na makalimutan. Anong ginagawa mo sa akin? Huwag mo naman ako paglaruan ng ganito. Hinalikan mo ko kaya panagutan mo ko. Hindi napigilan ni Miracle ang pagtawa. Ano? Hinaplos niya ang pisngi nito pababa sa leeg. Hindi pwedeng hahalik lang tas iiwan mo na ako. Hindi pwede sa akin yun. Ano bang gusto mo? Maging tayo? Bakit? Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? Natigilan si Nigel. Hindi may pagkakaila ang atraksyon na nararamdaman niya para kay Miracle. Hindi niya alam kung anong dahilan ng paghihirap niya makalimutan nito. Dahil ba ito sa batang inalagaan niya noon? O dahil sa halik nitong may gayuma yata? Kaya hindi niya malimot-limot. Hindi ko alam. Pero hindi dahil ikaw si Maymay na tinuring ko pamilya. Kundi dahil ayaw kitang mawala sa paningin ko. Wala akong pakialam kahit mafia princess ka. Eh di mapahamak na. Mamamatay naman ako masaya. Kinurot nito ang tagiliran niya. Oh please, huwag kang bobo. Hindi pa, pero malapit na. Natatawang sabi niya. Huminga ito ng malalim. Kailangan ko na umalis. Bumaha agad ang takot sa dibdib niya. Babalik ka ba? Oo, pero hindi ko pa alam. Namungay ang mga mata niya sa sinabi nito. Hihintayin kita, Miracle. Tinanaw na lang ni Nigel na umalis ang dalaga. Masyadong misteryoso ang pagkatao nito sa kanya. Gayunpaman, hindi man sabihin, parang ang babae na mismo ang lumalapit sa kanya para hindi siya magkaroon ng kahit anong pagdududa. Kaya lang, ang sinabi ni Miracle na babalik ito ay natagalan. Lumipas sa mga araw, linggo at mga buwan, hindi na muli ito nagpakita sa kanya. Isang maaliwalas na gabi, habang tinatahak ni Nigel ang mga masisikip na kalye, isang boses ng babae ang nagpatigil sa kanya. Nigel. Bulong ng isang babae. Lumingon siya upang makita ang isang figura na nababalot ng misteryo at pangaakit. Nabuhay ang kalooban niya na makita si Miracle. Mabilis siyang lumapit sa babae at niyakap ito. Walang malinaw na pag-uusap, ni hindi nga nila alam kung anong meron sa pagitan nila. Ang alam lang ni Nigel, basta na makita nila muli ang isa't isa, parehas silang nananabik. Namalayan niya na lang na mapusok at malalim ang palitan ng halikan nila. Hinalikan kita, kasi alam mong gusto kita. Pero bakit mo ako hinalikan? Hinihingal na tanong ni Miracle sa kanya. Mariin siyang pumikit. Hindi ko alam.
Mababaliw ako sa ginagawa mong to. Hinintay kita. I'm sorry, Nigel. Boyfriend mo na ako. Ano? Tanong nito nang nakaawang ang bibig. Hinaplos niya ang mukha nito. Hindi ako papayag na naghahalikan tayo ng ganito. Namimiss ang isa't isa ng walang relasyon. Nagugustuhan na kita. Wala akong pakialam kahit delikado pang makasama ka. Hinila siya ni Miracle. Muli na namang naglapat ang mga labi nila. Wala yatang kahit ano makakapawi sa pananabik nila sa isa't isa. Namalayan na lang ni Nigel na nasa isang liblib na rooftop sila, kung saan matatanaw ang lungsod. Napangiti siya at nakitang nakadantay sa balikat niya ang ulo ni Miracle. Parang normal na babae lang ito. Hindi ito si Miracle na isang mafia princess, kundi simpleng maymay na kanyang laging pinoprotektahan noon. Ako, ang babaeng nakipagkaibigan sa'yo sa malamig na kali noon. Pero boyfriend na kita ngayon? Pangarap ko to. Sabi ni Miracle na may bahid ng kahinaan ng boses. Mahina siyang tumawa. Pangarap mo nga rin pakasalan ako eh. Umungot ang babae at sumubsob sa liig niya. Ganun ako kasigurado sa'yo. Naramdaman ni Nigel ang isang alon ng emosyon na bumagsak sa kanya. Naroon ang isang babae na may hawak na kapangyarihang basagin ang kanyang prinsipyo. Wala siyang pakialam kahit sino pa ito. Nang napagtanto niyang gusto niya rin si Miracle, haharapin niya ang lahat makasama lang ito hanggang sa habang buhay. Sa sandaling yun, sa ilalim ng madilim na kalangitan, gumawa si Nigel na isang desisyon. Inabot niya si Miracle at hinawakan ang kamay nito. Isang kilos yun ang pagtitiwala ng pagtanggap. Sa buklod na nabuo na apoy, na kanilang pinagsamang nakaraan at kasalukuyan. I've been watching you, Nigel. Mahina ang boses ni Miracle. Subukan ko man na paulit-ulit, parang hindi ko kayang layuan ka. Hindi pa rin siya makapaniwala sa pagtatapat nito. Bakit may magkakagusto sa kanya na isang mafia princess? Sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan nito, parang suntok sa buwang maging interesado si Miracle sa isang simpleng janitor na katulad niya. Tumunghay si Miracle. Ang hating gabi nitong itim na buhok ay umaagos na parang talon sa balikat nito. Sinusundan kita, pinagmamasdan kita mula sa malayo. May isang bagay tungkol sa'yo na, isang bagay na naiiba sa sino mang nakilala ko, Nigel. Dapat, masanay na siya, pero nagugulat pa rin siya sa sinseridad ni Miracle. Sa kabila ng panganib na nakapaligid sa babae, natagpuan ni Nigel ang kapanatagan. May isang pananabik sa isang bagay na tunay sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito. Habang sinasabi ni Miracle ang nararamdaman nito, nakita ni Nigel ang kanyang sarili na naaakit sa kahinaan at katapatan nito pagdating sa kanya. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya, parang nagpapahiwatig ng pagsusumamo at pagtanggap. Alam kong hindi ito ang kinaugalian mo. Mapanganib na kasama ako. Bulong ni Miracle. Ang boses ay parang hindi na makahinga. Pero hindi ko may tatanggi. Hindi ko talaga may tatanggi ang nararamdaman ko para sa'yo, Nigel. I may be a mafia princess but with you, I want to be myself, vulnerable and true. Sa sandaling yon, nakita ni Nigel ang tunay na Miracle. Para siyang hinihele. Ang maisip na sa kanya lang ganoon ang babae, nakakapagpataba yun ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Miracle, ilang buwan na ako nagsisikap na makausap ka. Bakit hindi kita nakita? Naging abala ako sa usapin ng pamilya. Alam mo naman kung anong tunay kong pagkatao, di ba? Oo. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis minsan sa pagiging honest mo. Nakakabigla ka. Bigla ka na lang umaamin sa mga alanganing sitwasyon. Hinalikan mo ako sa night market. Amoy usok pa ako ng barbecue ng gabing yon. Tapos sinabi mo sa aking mafia princess ka. Hinahabol tayo ng mga taong gustong pumatay sa'yo. Gustong gusto ko magdrama. Kasi yung timing mo sa pag-amin, nakakaurong ng lungkot at saya. Malakas na tumawa si Miracle. Sorry. Kasi naman hindi ko rin naman kaya magsinungaling sa'yo. Nanghihina ako sa tuwing kinukompronta mo ko.
Mas lalo siyang yumakap sa babae. Huwag mo na ulit gagawin yun ha. Naghihintay ako sa'yo. Please, huwag kang magtagal. Nag-aalala ako sa'yo palagi. Hinaplos nito ang mabalahibo niyang braso. Tignan mo, naging hektik ang mga bagay-bagay nito nakaraang araw. Wala na akong oras sa ibang bagay. May nangyari ba? Maayos ba ang lahat? Umiling agad ito. Hindi. Maayos ang lahat. It's just complicated. Complicated? Ano ibig mong sabihin? Natigilan sandali si Miracle. My father is making some big business moves and he needs my help and I can't refuse. Yung ama mo? Yung mafia boss? Tumango siya. Oo. Alam kong wala ang ginagawa ko sa prinsipyo mo. Alam kong marangal kang tao. Pero ako gumagawa ng illegal na mga bagay. Pero wala rin ako magawa. Tungkulin ko tulungan si Papa. At magagalit siya kapag sumuway ako. Sisiraan niya ang mga bagay at taong mahalaga sa akin. At hindi kita kayang idamay sa lahat ng yun, Nigel. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko. Pero namiss kita. Nag-aalala ako sa'yo. Malambing nitong hinalikan ng palad niya. Namiss din kita. At sorry kung hindi ako nagpakita. But things have calmed down now. I promise we will spend more time together. Gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Nigel. Yun lang ang gusto ko marinig. Magtitiis ako, basta't alam ko ligtas ka at babalik ka. Ngumisi naman ito. Lagi mo alam ang mga salitang pakakawalan mo para maapektuhan ako ng labis, no? Mahinang tumawa si Nigel. Special talent ko yun. Humarap ito sa kanya at muli siyang hinalikan. I'm glad na magkasama tayo ngayon. Habang tumataas ang buwan sa kalangitan, magkasamang tumayo sina Nigel at Miracle sa presensya ng bawat isa. Nakatagpo sila ng aliw at pag-asa. Nangahas na suwayin ang mga hangganan na inilagay sa kanila ng lipunan. At sa gitna ng mga anino ng gabi, isang bawal na pag-ibig ang namulaklak. Sa gitna ng magkaibang takbo ng buhay, isang lihim na kwento ng pag-ibig ang naganap sa pagitan ng isang misteryosong mafia princess at ng hamak na janitor. Sobrang naaaliw ang puso niya kapag kasama si Nigel. Parang kasalanan ang maging masaya si Miracle sa pag-ibig na natatamasa sa binata. Walang ginagawa si Miracle sa araw na yon. Naging abala siya sa mga nagdaang araw. 5 buwan na ang relasyon nila ni Nigel. Kaya alam niyang nagtatampo na ang boyfriend niya sa kanya. Naaakit palagi si Miracle sa simpleng buhay na meron si Nigel. Bumibihag sa kanyang puso ang simple nitong ngiti at hindi natitinag na kabaitan. Nais niyang maranasan ang buhay na yon. Malayo kasi yun sa madilim na mundo niya bilang isang mafia princess. Nakasuot ng simpleng uniforme na pang janitress si Miracle. Nasa school siya kung saan nagtatrabaho si Nigel. Binayaran niya lang ang head ng maintenance sa school na daan niya sa pera. Kaya matutuloy ang sorpresa niya. Gayunpaman, mukhang na-enjoy naman ni Miracle ang ginagawa. Mula sa paglilinis ng mga natapong juice sa sahig, sa kantin, hanggang sa pag-alis ng mga basurahan sa principal's office. Niyakap niya ang kanyang bagong pagkakakilanlan nang may kalayaang hindi pa niya nakilala noon. Nang dumating na ang lunch, hinanap niya si Nigel. Nasa classroom ang lahat ng estudyante. Nakita niya lang ang boyfriend niyang nasa bench at nagsisimula ng kumain ng baon nitong pagkain. Naka-face mask siya, kaya hindi siya nakilala nito. Tumabi siya rito, kumunot naman ang noo ni Nigel at umalis. Umawang ang bibig ni Miracle at sinundan nito. Mukhang hindi nga siya nakilala ng nobyo. Ano ba? Ba't ka sumusunod? Layuan mo ako, may girlfriend na ako at mahal ko ang girlfriend ko. Seryosong saad ni Nigel. Mahina siyang tumawa dito. Paano kung gusto kitang agawin? May magagawa pa yung girlfriend mo? Oo, mahal ko yun. Mahal na mahal din niya ako. Iba yun magselos kaya lubayan mo ako. Bago ka, diba? Sorry, hindi ako nagpapalandi. Hahakbang na sana paalis si Nigel nang tinanggal niya ang face mask.
Tama ka. Mahal na mahal nga kita. Sinapon nito ang bibig sa labi sa pagkagulat. Humalakhak siya nang lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Sobrang tagal ba nating hindi nakita para hindi mo ako makilala agad? Kumawala ito sa yakap, kagat ang pang-ibabang labi. Gusto kitang halikan pero nasa school tayo. Mas lalo siyang tumawa. Bawal yan, work hours natin. Marangal ang trabaho natin. Paano ka nakapasok dito? Binayaran ko yung head ng maintenance. Isang araw lang naman gusto kitang i-surprise. Bumuntong hininga ito at ngumiti. Na-surprise mo ako, mahal. Nagulat ka, mahal ko? Pang-aasar ni Miracle. Naglalaro sa labi niya ang pilyang ngisi. Hindi ko napigilan ang pagkakataon na maging mas malapit sa'yo. Kahit na ang ibig sabihin nito ay pagwawali sa sahig at pag-alis ng mga basura sa basurahan ang gagawin ko. Okay din pala maging janitress eh. This is it. I'm finally getting to spend some time with you, my love. Halata ang galak sa mukha ni Nigel, kahit nandun ang pagtutol. Ano ginagawa mo kasi dito? Hindi ito lugar para sa isang tulad mo, Miracle. Ngumuso siya. So ngayon nahihiya ka sa akin. Umiling naman agad ito. Hindi. Kaya lang mafia princess ka. Tapos makikita kita dito nagpapanggap na janitress. Close ako sa iba estudyante dito. Mamaya mamukhaan ka nila kapag nasa labas ka na. Magtataka ang mga yun. Eh di sabihin mong girlfriend mo ako, my love, don't be silly. Gusto ko makita kung saan ka nagtatrabaho at makasama ka. Plus, I can't resist a little adventure. Lumingon sa paligid si Nigel. Natawa na lang siya nang hinila siya nito sa isang abandonadong building. Dinala siya sa pinakadulo, malayo sa mga classroom ng mga estudyante. Nabibigla pa rin tumingin sa kanya si Nigel. Wala ka bang ginagawa? Hindi ka tumitigil sa kalokohan mo. Ikaw talaga? Pinalibot niya ang braso sa lalaki. At hindi ka tumitigil sa pagpapatawa sa akin sa mga gulat mong reaksyon. Sino ba namang hindi magugulat sa ginagawa mo? Pero ano yung kanina? Sabi mo mahal mo ko. Isa pa nga? Hinalikan niya ito sa mga labi. I love you, my janitor. Nanlaki ang mga mata nito. Tumigil ka nga. Mamaya ka namang halik. Sa bahay, sama ka sa akin. Ipagluluto kita ng hapunan. Doon ka na rin matulog. Wag dito. School to. Bawal ang mahalay dito. Mahina siyang tumawa. Oh, sure. I can't wait to be with you. Now let's get back to work. Those floors aren't going to clean themselves. Sinamaan siya ng tingin ni Nigel. Kasalanan mo, Miracle. Malandi kang babae. Pang-aasar niya dito. Sa akin ka lang dapat lalandi ng ganyan, ha? Lagot ka sa akin. Kapag nakita ko may iba kang kasama at sa iba ka nakikipaglandian. Malakas siyang tumawa. Hindi talaga nabigo si Nigel na patawanin siya. Sobrang siloso nito. Pero sa nakakaaliw na paraan. Nang lumubog na ang araw, na naghagis ng gininto ang kulay sa kalangitan, nakatayo si Miracle kasama si Nigel. Magkayakap sila sa isang nakakaaliw na yakap. At sa sandaling yon, sa gitna ng kaguluhan at lihim na bumabalot sa pagkatao ni Miracle, nakatagpo siya ng kapayapaan sa piling ni Nigel. Habang papalapit ang kanilang 5th monthsary, alam ni Nigel na gusto niyang gawin yung hindi malilimutan. Iniipon niya bawat sentimo mula sa kanyang maliit na sweldo. Nagsakripisyo siya ng maliit na luho upang makabili ng isang bagay na gusto niyang irigalo kay Miracle. Ang beach, na may mga puting buhanginan at kumikinang na tubig, ay tila ang perpektong setting para sa kanilang romantikong bakasyon. Oy, Kuya Nigel, anong hindi-ngiti mo dyan? Ba't mo niyayakap yung mop? Natatawang tanong ng isang estudyanteng lalaki at pumasok sa banyo. Kasama nito ang barkada nito. Kumunot naman agad ang noo niya. Minsan talaga, mga pasaway ang mga estudyante. Pinasadahan niya ulit ng mapang sahig na may mga bakas ng sapatos. Humarang agad siya sa pintuan. Hoy, mga siraulo kayo, buhusan niyo to ihi niyo. Di kayo makakalabas dito. Kapag di niyo binuhusan niya, isusumbong ko kayo sa girlfriend ko, mafia. Humagalpak ng tawa ang mga binatilyo, pero sumunod din naman sa kanya. Si Kuya Nigel talaga hilig palagi mag-daydream. Tumawa na lang siya. Malakas ang loob niyang sabihin yon.
Batid niya rin naman kasing hindi maniniwala ang mga ito sa kanya. Kinabukasan, sa umaga ng kanilang monthsary, sinorpresa ni Nigel si Miracle. Nag-impake siya ng isang basket ng picnic na may sandwich, prutas, isang bote ng sparkling champagne na inilaan ni Nigel para sa okasyon. Ready ka na ba sa trip natin sa beach, mahal ko? Tanong niya sa babae. Napangiti naman si Miracle. Oo, hindi nga ako makapaghintay. Salamat sa pagpaplano ng special trip na to para i-celebrate ang monthsary natin. Hinaplos niya ang buhok nito. Nais kong gawin to para mag-i-special para sa'yo, Miracle. Ilang buwan ako nag-ipon para may pambayad sa gagastusin natin sa trip na to. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi mo naman kailangan gawin to, Nigel eh. Na-appreciate ko ang mga effort mo. Pero ayoko ibuhos mo lahat ng ipon mo sa akin. Kaya ko rin naman. Kung gusto mo hati tayo sa expenses. Umiling ka agad si Nigel. Hindi, mahal. Alam kong kaya mo. Pero kaya ko. Hayaan mo ko. Gusto ko maging masaya tayo ngayon. Gusto kong ibigay ang lahat ng nararapat sa'yo. Tanda mo ng bata tayo? Sabi ko ibibigay ko ang mga bagay na kaya ko kapag may trabaho na ako. Noong mga panahon nasa lansangan tayo, pareho tayo nagugutom. Nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay, pero hindi mo ako iniwan. Tumulo ang mga luha sa mata ni Miracle. Pero iniwan pa rin kita. You know how much I want to be with you kahit mas mahirap pa tayo sa daga. Pinunasan niya ang luha nito. Alam ko at naiintindihan ko. Hindi malaki, hindi marangya, pero alam kong kaya kitang buhayin. Mas lalo ako magsisika para sa atin. Hindi mo kailangan gumawa ng masama o maging mafia para mabuhay. Tinitigan siyang mabuti ni Miracle. Kung pwede ko lang talagang talikuran ng lahat at sumama sa'yo. Ay, mahal na mahal kita, Nigel. Ang swerte ko sa'yo. Malambing siyang napangiti. Ako ang maswerte. Ngayon, umalis na tayo at i-enjoy ang vacation natin, ha? Tumango ito at tipid na napangiti. Oo, sulitin natin ang trip na to. Thank you so much. Hinawakan niya ang kamay nito. Palagi at kailanman, mahal kita. Umalis na nga sila, sakay ng sasakyan ni Miracle. Ito ang nagmamaneho kaya malaya siyang tinititigan ng binata. Mahina itong tumawa. Please, don't look at me like that. Marahan siyang pumikit. Tigilan mo kasi maging maganda. Bumukas ang bubong ng BMW convertible ni Miracle. Kaya ang maalat na simoy ng hangin ay humampas sa kanilang buhok. Sumisikat ng maliwanag sa kalangitan ng araw. Paano ba naman niya aawatin ang sariling tignan ng girlfriend niya? Kumikinang sa pananabik ang mga mata nito at napuno ng pagtawa at ng kagalakan nito ang kotse. Pagdating sa dalampasigan, nakakita sila ng liblib na lugar na malayo sa mga tao. Inilatag ni Nigel ang blanket at inilabas ang mga pagkaing dala niya. Wala tayong cottage? Wala ka ng pera? Tanong sa kanya ni Miracle. Umiling naman siya. Huwag na tayo mag-cottage. Pwede naman daw na ganito ang setup. Gusto kong ma-feel ang dagat. Panoorin ang sunset hanggang sa makatulog na tayo. Saka may pera pa ako. Pero kung ayaw mo, sige mag-cottage tayo kung di ka komportable. Ngumiti si Miracle at tumabi sa kanya. No, I'm fine with this setup as well. Mahina siyang tumawa. Ang cute mo. Exclusive lang tong behavior na to for you. Ikaw lang ang pwedeng makakita ng ganitong side ko. Mahina siyang tumawa. Gigil na gigil niyang niyakap si Miracle. Walang rason para hindi niya mahalin ng sobra ang girlfriend niya. Kaya kahit alam niyang delikado, susukgal siya para makasama ito. Inayos ni Nigel ang buhok nito. Huwag mo akong iiwan ulit, ha? Marahang hinalikan ni Miracle ang labi niya. Hindi kita iiwan, Nigel. Ayaw niya na ulit mapunta sa sitwasyong yon. Hindi niya gustong magising na naman. Isang umaga na wala si Miracle sa paligid niya. Hindi lang ito basta girlfriend niya. Pamilya rin ang turing niya sa babae. Nang sumapit ang gabi, nanatili lang sila sa dalampasigan na naiilawan ng ilaw sa poste. Nilapitan ni Nigel si Miracle. Naramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanyang katawan. Pinagmamasdan nila ang kagandahan
ng paligid. Sa sandaling yon, tumigil ang oras. At ang mahalaga lang ay ang pagmamahalan na pinagsaluhan nila. Lumuhod si Nigel sa harap ng babae. Alam kong 5 buwan pa lang ang relasyon natin pero sapat na siguro yon para malaman ko kung hanggang saan ang pagmamahal ko sa'yo. Love, gumugol ako ng hindi mabilang na araw at gabi sa paghahanap ng mga perpektong salita. Gusto kong sabihin ang damdamin ko para sa'yo. Nakaluhod ako sa harap mo, sa dalampasigan, kasama ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Alam ko ito na ang perpektong sandali para sabihin ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Gulat na gulat naman si Miracle. Ano nangyayari? Ba't ka nakaluhod? Tumayo ka nga dyan, Nigel. Huminga siya ng malalim. Nakaluhod ako dahil gusto ko makasama ka habang buhay. Nang magsimulang kumistap ang mga bituin sa madilim na kalangitan, dinukot ni Nigel sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Nagulat si Miracle nang buksan niya yon at tumambad ang isang silver ring na kumikinang sa isang solong diamond pendant. Gagawin mo ba akong karangalan na maging asawa mo? Marahan na tanong ni Nigel sa girlfriend niya. Naluluhang tumango naman si Miracle. I can't believe this. I can't believe this is happening. Siyempre pakakasalan kita. Isinilid ni Nigel ang singsing sa daliri niya. Sobrang saya at pagmamahal ang naidulot mo sa buhay ko. Pinapangako ko na lagi kitang susuportahan at pahahalagahan anuman na mangyari sa buhay nating dalawa. Niyakap siya nito. Mahal na mahal kita. I can't wait to spend forever with you. Hinalikan niya ito sa noo. At hindi ako makapaghintay na gawin kang pinakamasayang babae sa mundo sa abot na makakaya ko. Nangingilid ang mga luha nito. Hindi ako mahilig mangarap. Pero na magkaroon ako ng chance na mahalin mo, nagkaroon ako ng direksyon. Thank you, Nigel. Salamat at minahal mo ko. Sa tahimik na sandaling yun, sa ilalim ng malawak na kalawakan ng kalangitan sa gabi, alam ni Nigel na ibinigay niya ang lahat sa babaeng mahal niya. Sa mga mata niya, isang hindi mabibiling kayamanan na hindi mabibili ng kahit anong halaga ang sandaling yon. Habang magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan, magkakaugnay ang kanilang mga puso. Isang bigkis yon na mas malakas kaysa sa alinmang alon. At sa tahimik na paraisong yon, natagpuan ni Nigel at Miracle ang isang pag-ibig na magtitiis. Isang pag-ibig na hindi mahahadlangan ng kahit anong distansya o kaguluhan. May ngiti sa labing tinitignan ni Miracle ang engagement ring na binigay sa kanya ni Nigel. Hindi niya makalimutan ang gabing yon. Kahit nasa gitna siya ng illegal na transaksyon o nasa compound, napupuno lang ang isip niya sa susunod na pagkikita nila ng fiancé niya. Abala si Miracle sa pagtingin ng mga bagong baril nang pumasok si Boss Salvatore, ang kanyang amang mafia boss. Hindi siya nakapalagnag, bigla na lang siya suntukin sa muka. Hindi ka nag-iisip, Miracle? Bakit mo pakakasalan ng lalaking yon? Ayokong pakasalan mo ang lalaking yon. Nalasahan niya ang dugo sa gilid ng labing niya. Pakakasalan ko siya kahit anong mangyari. Napailing naman ang kanyang ama. Hindi siya para sa mundo natin, Miracle. Simpleng lalaki lang siya. Hindi pinanganak sa mafia na tulad natin. Nigel was an outsider. Someone who did not belong to our world of secrets and shadows. Ipapahamak mo lang siya kung gugustuhin mo siyang isama siya sa'yo. Makinig ka sa akin. Dahil yun ang nangyari sa amin ng asawa ko. Kaya siya namatay dahil sa mundong nilahad ko para sa kanya. Alam niya naman ang kwentong yon. Bago ang kanyang ina, may una itong asawang mahal na mahal ni Boss Salvatore. Pero namatay ito dahil sa mga kalaban sa sindikato. Ang nanay ni Miracle ay namatay sa panganganak sa kanya. Hindi ito ang unang asawa, pero pinatulan na lang para magkaroon ng tagapagmana. At siya naging bunga. Ang pag-iisip na magpakasal si Miracle sa labas ng mafia ay nagdulot ng panginginig sa kanyang sistema. Takot din naman siyang kaladkarin lamang niya si Nigel sa mapanganib na buhay. Pero pinangako niyang paghihirapan niyang protektahan ito mula sa panganib. That doesn't matter to me, Papa. He's a good person. Poprotektahan ko siya. Napailing naman ito. That's exactly why I don't want you to marry him. He'll only be a liability and a target for our enemies. Hindi siya mahina, Papa. Kaya niya ang sarili niya. Nagtaas ito ng kilay.
Ganun ba? At anong mangyayari kapag sinundan ka ng mga kaaway natin? Sa tingin mo kaya mo siyang protektahan? Gagawin ko ang lahat para maging ligtas siya. At yan ang kinababahala ko, Miracle. Gagawin mo ang lahat kahit mamatay ka. Kilala kita. Hindi lang ako pinuno ng Kamora. Anak din kita. Hindi ako papayag na kalad ka rin mo ang sarili mo. Sa ating mapanganib na mundo ang isang tao. Dahil lang sa walang silbing lalaking yun. Alam kong mahirap, Miracle. Ngunit bilang iyong ama, tungkulin kong protektahan ka. At hindi kita hahayaang gumawa ng desisyon na maglalagay sa ating lahat sa kapahamakan. Kapag pinagpatuloy mo pa to, itatakwil kita. Magmakaawa ka man, hindi na kita pababalikin pa. Nagbitiw siya ng mga salitang hindi niya alam kung pagsisisihan niya. Sige, itakwil niyo ako. Pakakasalan ko siya. Miracle. Mabigat ang loob na umalis ng compound si Miracle. Namalayan niya na lang na nasa tapat na siya ng bahay ni Nigel. Bumuhos ang malakas na ulan. Nandoon lang siya. Naghahanap ng aliw mula sa bagyo na sumasalamin sa kaguluhang umiikot sa kanyang puso. Saglit na, nag-alinlangan si Miracle. Nanginginig ang kamay habang itinataas yun para kumatok. Gayunpaman, bago pa siya kumatok, binuksan na ni Nigel ang pinto. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala na makita ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Walang sabi-sabi na hinila siya nito at binigyan na isang mahigpit na yakap. Isang kanlungan ng mga braso nito mula sa kalupitan ng mundo sa labas. Kumapit si Miracle kay Nigel. Naghahanap ng kanlungan sa pamilyar na pabango nito. Pagkaraan na ilang sandali, humiwalay sa kanya si Nigel. Hinahanap ng tingin niya. Ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Saka ano nangyari sa sugat sa gilid ng labi mo? Suminghap siya. It's just a simple bruise. Can I sleep with you just for tonight, please? Marahan siyang hinila nito. Oo naman. Lagi kang welcome sa bahay ko. Halika, malamig dito sa labas. Maupo ka sa loob. Pagkaupo ni Miracle, bahagyang gumaan ang loob niya. Napangiti siya. Hindi mapakali si Nigel. Pabalik-balik ito sa paglalakad sa maliit na kusina. Naghahanap ng pwedeng ihanda sa kanya. Gusto mo ba ng kape? Kaso, stick lang nga nandito. Kung gusto mo ng iba, lalabas ako para bumili. Saad nito habang abala sa pagpapainit ng tubig. Gagamutin natin ang sugat mo. Alam kong delikado yung ginagawa mo. Batid kong mafia ka na bago pa kita makilala pero ingatan mo ang sarili mo. Ayoko na susugatan ka. Nag-aalala ako ng sobra. Tumayo si Miracle at hindi niya napigilang yakapin si Nigel. Naramdaman niyang natigilan nito. Kaya mas lalo niyang hinigpitan ng yakap. Ang tatay ko. Panimula ni Miracle, ang kanyang boses ay halos naaayon sa pabulong. Ayaw niyang pakasalan kita, Nigel. Nanlambot ang mga mata ni Nigel habang inaakay siya muli sa sala. Ikinwento niya ang nakakasakit na pag-uusap nila ng kanyang ama at ang bigat ng hindi pagsang-ayon nito. Nakinig ng mabuti sa kanya ang lalaki. Marahan itong hinaplos ang kanyang kamay. Anong sabi niya? Ayaw niya sa'yo dahil hindi ka kabilang sa mundo namin. Hindi mo ako kayang ipagtanggol. Pero hindi ko kailangan ng proteksyon. Ako ang gagawa sa inyon. Mariing umiling si Nigel. Kaya ko ang sarili ko. At kaya ko rin ipagtanggol ka sa abot na makakaya ko. Kahit ikamatay ko pa, Miracle. Namungay ang mga mata niya. Alam ko yun, but please don't say that. Ayokong buhay mo maging kapalit para lang mapanatili akong ligtas. Magiging ligtas ako kung ligtas ka rin. You're my other half, Nigel. Kapag namatay ka, para na rin ako namatay. Hinaplos nito ang pisngi niya. Pero mahal kita, Miracle. At gagawin ko lahat para maprotektahan ka at mapasaya ka. Tipid siyang napangiti. Alam kong gagawin mo, Nigel. At yun ang dahilan kung ba't gusto kitang makasama. Pero ang papa ko, hindi niya tinatanggap ang relasyon natin. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ako susuko sa atin. Kahit anong sabihin ng kahit na sino, mamahalin kita at hindi ako aalis sa tabi mo. Marahan niya itong hinalikan sa mga labi. I love you so much. Sa bawat salitang binibitawan niya, isang pakiramdam ng paglaya ang dumaloy sa kanya. May bago siyang natatagpo ang lakas na dumadaloy sa kanyang ugat. Nakatitig sa kanya si Nigel. Puno ng hindi matitinag na determinasyon.
Sabay nating aayusin to, Miracle. Ang pagmamahalan natin ay mas malakas kaysa sa anumang balakid na ihagis sa atin. Kaya natin to. Sa sandaling yun, alam ni Miracle na hanggat naninindigan silang magkasama, malalampasan nila ang anumang unos na dumating sa kanila. Habang nasa tabi niya si Nigel, naramdaman ni Miracle ang isang bagong tuklas na lakas ng loob na namumulaklak sa loob niya. Gumawa siya ng desisyon. Ipaglalaban niya ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga hadlang sa kanilang landas. Habang unti-unting humihina ang ulan sa labas, alam ni Miracle na sa loob ng yakap ni Nigel, natagpuan niya ang kapanatagan. Natagpuan niya ang kanyang angkla, ang kanyang ligtas na daungan sa magulong dagat ng buhay. Magkasama nilang haharapin ang hindi tiyak na kinabukasan. Magniningning ang kanilang pag-ibig na parang tanglaw sa dilim. Gagabayan sila niyon sa unos tungo sa pangako ng mas maliwanag na bukas. Hinaplos ni Nigel ang buhok ni Miracle. Nasa tabi niya ito at mahimbing nang natutulog. Gusto niyang matulog na rin, pero bumabagabag sa kanya ang problema. Alam niyang mahalaga para sa babaeng mahal niya ang ama nito. Isang gabi, ipinatawag siya ni Boss Salvatore sa mansyon nito. Para siyang pumasok sa yungib ng leon. Ang matalim na titig ng mafia boss ang bumungad sa kanya. Nagsasalita ito sa boses na may bigat ng awtoridad. Miracle, my daughter, is a precious gem in a world of darkness. Hindi ako papayag na makasama niya ang taong hindi siya kayang protektahan, na hindi makakaunawa sa tunay na kalikasan ng mundo namin. Oo, mabuting tao ka, pero hindi ang anak ko, kaya hindi ka nararapat sa kanya. Magdadala ka lang ng panganib sa kanya at sa sarili mo. Lumubog ang puso ni Nigel habang nakikinig sa mga salitang binitiwan ni Boss Salvatore. Sa kabila ng pagmamahal niya kay Miracle, alam niyang hindi niya mapapantayan ang kapangyarihan at impluwensya nito. Tumaas ang mga kilay ni Boss Salvatore. Nigel, may proposition ako sa'yo. Ano po yun, sir? Mariin siyang tiningnan ng ama ni Miracle. Gusto kong sumali ka sa underground wrestling ring. Isang illegal na labanan yon. Kailangan ko malaman na kaya mong protektahan ang anak ko. Maaaring wala kang karanasan sa ring. Ngunit meron ka dapat na isang bagay na kinakailangan upang maging isang lakas at mabangis na katunggali. Kapag nanalo ka, pag-iisipan ko kung hahayaan ko kayong dalawa ng anak ko. Pero kapag natalo ka, kailangan mo lumayo sa kanya. Ipadadala kita sa ibang bansa, layuan mo lang siya. Natigilan si Nigel. Hindi niya alam kung tatanggapin niya yun. Pero nasa alanganing sitwasyon siya. Kahit ano man ang piliin niya sa dalawa. Sige, gagawin ko. Natagpuan na lang niya ang kanyang sariling nasangkot sa mapanganib na mundo ng mafia. Dahil sa kanyang pagmamahal para kay Miracle, gagawin niya ang lahat kahit ikapahamak niya pa. Nakatayo si Nigel sa madilim na underground wrestling ring, napapaligiran ng dagat ng mga sabik na manonood na may mga mata na nagugutom sa isang panonoorin. Nanigas ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng kanyang balat. Napuno ang kanyang isip ng magkahalong takot at determinasyon. Sa kabila ng ring, isang mabigat na kalaban ang naghihintay sa kanya. Naghihiyawan ng mga tao ng tumunog ang bell, hudyat ng pagsisimula ng laban. Hindi siya sumabak sa kahit anong training, pero taong lansangan siya. Kaya niyang lumaban sa paraang alam niya. Noong una, kalkulado niya pa at tumpak ang kanyang galaw. Iniiwas niya ang mga suntok ng kanyang kalaban, tila gumagamit ang pagkapino ng isang mananayaw. Ang bawat suntok ay umaalingaw-ngaw sa maluwang na espasyo. Nakipaglaban si Nigel ng buong lakas. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sariling karapat-dapat sa kanyang pagmamahal at sa pagtitiwala ng ama ni Miracle. Iyon nga lang, habang tumatagal ang laban, naramdaman ni Nigel ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Kahit kumuha siya ng reserbang lakas, walang panama sa kalaban niya. Paulit-ulit na siyang bumagsak sa ring. Namamanhid na nga ang pasa at sugat na natamo niya mula sa kalaban. Sa pamamagitan ng isang pangwakas, mapagpas siyang hakbang, pinabagsak siya nito sa ring. Naging agresibo at lumakas ang ingay sa buong underground. Hinang-hina si Nigel. Tumulo ang mga luha niya.
Hindi niya na ipaglaban si Miracle at natalo siya sa hamon ni Boss Salvatore. Habang papalapit ang gabi at ang mga alingawngaw ng laban ay nawala sa dilim, alam ni Nigel na hindi niya nalampasan ang pinakahuling pagsubok na itinakda ng ama ni Miracle. Sa gitna ng wrestling ring, sa gitna ng mga tao at mga anino, napatunayan niya ang kanyang pag-ibig para kay Miracle ay hindi kasing bangis sa mundong ginagalawan nito. Isa lamang yung pag-ibig na hindi karapat-dapat ipaglaban, anuman ang halaga. Labis ang kaba ni Miracle nang mapanood sa video call sa kanya ni Miranda ang nangyari sa lalaking mahal niya. Hindi niya pinatay ang cellphone. Habang naririnig niya ang sigawan sa underground, mas lalo niyang binilisan ang pagmamaneho. Akala niya ay nasa trabaho lamang si Nigel, pero pinatawag na pala ito ng kanyang ama. Ang malala pa, nasa wrestling ring ito at kasalukuyang nakikipaglaban. Kumabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib nang mapagtanto niya ang bigat ng sitwasyon. Nahulog si Nigel sa mapanlinlang na mundong yon ng kanyang sariling ama. Isang lalaking may madilim na lihim at uhaw sa kapangyarihan. Galit na galit siya nang makarating sa underground. Umuungol ang mga tao at umiikot ang naglalaban sa isa't isa. Naramdaman ni Miracle ang pag-akit ng galit at kawalan ng pag-asa sa loob niya. Paano kaya nailagay ng kanyang ama si Nigel sa ganoong panganib? Paano nito nagawang isugal ang buhay ng lalaking mahal niya? Nang makarating sa mismong ring, parang gumuho ang mundo ni Miracle. Pinagmamasdan niya ang paghihirap habang buong tapang na lumalaban si Nigel. Kitang-kita niya ang determinasyon nito sa bawat galaw. Ngunit ang kalaban nito ay walang awa. Isang batikang manlalaban na may mabangis na aura. Isang sandali pa, isang mabagsik na suntok na nagpakawala kay Nigel sa lupa. Umaagos ang dugo mula sa isang malalim na sugat sa noo. Ang mga tao ay sumabog sa hiyawan na natutuwa sa pinapanood na karahasan sa harapan. Ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Miracle. Padabog siyang pumunta sa ring, parang ipo-ipo ang kanyang galit. Natahimik naman ang lahat, mukhang napagtantong ang prinsesa ng lugar na yon ay nakialam. Natigilan ang umatake kay Nigel sa pagkabigla. Nanlaki ang mga mata nito sa takot. Alam na alam nito ang kaya niyang gawin. Gayon pa man lumuhod siya sa tabi ni Nigel na bugbog sarado na. Nigel, bakit mo ito nagawa sa akin? Naiiyak, ngunit marahan niyang tanong, kahit punong-puno ng galit ang kanyang dibdib. Ngumiwi sa sakit si Nigel. Paano mo na lamang nandito ako? Marahan niyang hinaplos sa mukha nito. Hindi ka sa mundong to. Ba't mo pinasok ang isang illegal na underground wrestling battle para sa akin? Dahil sa akin. Paano mo nagawang ilagay ang sarili mo sa panganib na ganito, ha? Inabot nito ang kamay niya kahit nanghihina. Ginawa ko ito para protektahan ang dangal mo. Hindi ka nirerespeto ng papa mo at hindi ko kayang tumayo na lang at hayaang mangyari yun. Nag-aapoy sa galit ang mga mata niya. Si papa? Baka nasaktan ka ng husto. At paano ang kahihinatnan? Napagtanto mo ba kung gaano karaming problema ang maaari mo mapasukan? Sorry, Miracle. Hindi ko pinag-isipan. Hindi ko lang kayang makita kang naguguluhan at nasasaktan ng ganyan. Bakas ang frustrasyon sa mukha niya. Alam mo kung saan ako nasasaktan? Dito. Dito sa ginawa mo. Hindi ako makapaniwala na ilalagay mo ang sarili mo sa ganitong posisyon. Anong ginawa sa'yo ng kalaban mo? I am going to give him the taste of his own medicine. Ano gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Nigel sa kanya. Mariing tumingin si Miracle sa lalaki. Sinuntok ka? Sinipa ka? Saan masakit? Pupuruhan ko siya, igaganti kita. Sinubukan mga tuwiran ni Nigel sa kanya. Hindi, Miracle, hindi yan ang sagot. Magpapalala lamang yung mga bagay na may kinalaman sa karahasan. Hindi niya ito pinansin at tumayo. Wala akong pakialam. Hindi ako pwedeng tumabi na lang at walang ginagawa habang nabubugbog ka dito. May kailangan akong gawin. Hinawakan siya ni Nigel sa braso. Please, wag mo nang gawin to. Umuwi na lang tayo. Sorry, Nigel. Hindi ako pwedeng umupo na lang at manood. Kailangan kitang protektahan ano man ang mangyari. Miracle. Mabilis siyang sumugod sa kalaban ni Nigel.
Suntok ng suntok, sipa ng sipa, nagpakawala si Miracle ng unos ng karahasan sa lalaking sinakta ng pinakamamahal niyang si Nigel. Umalingaw-ngaw ang kanyang suntok sa buong gabi. Ang bawat isa ay humahampas na isang simponya ng sakit at galit. At nang sa wakas ay huminto siya, humihingal at nanlilisik ang mga matang pinagmasdan niya ang lalaking nakahiga na sa kanyang paanan. Nakakabingi ang sunod na katahimikan. Isang mabigat na kumot ng tensyon ang bumalot sa underground. Tumayo si Miracle. Kumakabog ang kanyang dibdib. Lumingon siya upang harapin ang karamihan. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa isang mabangis na determinasyon na hindi nagdulot ng pagkatalo. Ilang sandali pa dumating si Boss Salvatore. Tinutukan nito ng baril si Nigel. Kaya walang pagdadalawang isip na tinutukan niya rin ang sariling ama. Talaga? Kaya mo akong patayin para sa talunang yan? Nangilid ang mga luha niya sa galit. Hindi siya talunan. Mahal ko siya. How could you do this, Papa? Inilagay mo si Nigel sa isang wrestling match na yun ang alam mong pwede niya ikamatay? Mariin ang titig dito sa kanya. He knew the risk, Miracle. Besides, he lost the battle fair and square. Fair and square? Niloko mo siya. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Nigel Manalo dahil marumik kang maglaro. Nakatayo sa harapan ni Miracle ang ama. Nakatitig siya kay Boss Salvatore na may halong kawalan ng paniniwala at galit. Hindi niya maintindihan kung paano ito naging walang puso. Sa sandaling yon, nakita niya ito hindi bilang isang ama, ngunit isang malupit na mafia boss. Sa bawat segundong lumilipas, lalong tumitindi ang galit niya. Nakabiti ng bigat ng mga salita sa hangin, ngunit ang kanyang ama ay nananatiling hindi natitinag. Ang ekspresyon nito ay malamig at hindi sumusuko. Mahina siya, a liability. Ginawa ko ang lahat ng dapat kong gawin para protektahan ka at ang Kamora. Mariing sabi sa kanya ng kanyang ama. Suminghap siya, hindi makapaniwala. Protektahan ako at ang organisasyon? You call murdering my boyfriend a protection? Napailing si Boss Salvatore. Sometimes, tough decisions has to be made, Miracle. You'll understand one day. Hindi ko maintindihan kung paano ka naging walang puso. Hindi na ikaw ang tatay ko, halimaw ka. Watch your tongue, Miracle. You're still under the organization, remember that. Hindi mo matatakasan ang pagkatao mo. Nanginginig siya sa galit. Ayoko na. Pagod na ako. Bata pa lang ako, na-train mo na ako para maging isang magaling na mafia. Pero hindi mo ako tinanong kung gusto ko ba talaga to. Kaya nga ako tumakas ng bata ako, diba? Dahil hindi ko maintindihan. Bakit hindi ako katulad ng ibang normal na bata? At puro na lang ako tungkol sa Kamora. Papa, anak mo rin ako. Dumaan ang sakit sa mga mata nito. Akala niya ay naaapektuhan nito sa mga sinasabi niya. Pero parang tumigil ang mundo niya nang paputokin ni Boss Salvatore ang baril nito. Malakas siyang sumigaw. Nigel! Palubog na ang araw ng kalangitan. Nakatayo si Nigel sa mabuhanging dalampasigan, naghihintay sa kanyang bride. Banayad, na pag-agos ng tubig na humahampas sa baybayin. Ang maalat na simoy ng hangin ay ginulo ang kanyang buhok. Sa lahat ng yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kagalakan. Ngayon ang araw na pakakasalan niya si Miracle, ang mafia princess, ang babaeng minahal niya laban sa lahat ng posibilidad. Hindi inaasahan ni Nigel na makakatagpo siya ng pagmamahal sa anak ng isang makapangyarihang mafia boss. Gayunpaman, ang kanilang pag-iibigan ay isang magulong paglalakbay. Puno ng mga balakid at panganib sa bawat pagliko nilang dalawa. Ngunit sila'y nanindigan ng magkasama, determinadong harapin ang mga pagsubok. Bumaba si Miracle sa aisle. Isang tanawin ng kagandahan nitong sa eleganteng puting gown na suot. Lumaki ang puso ni Nigel sa pagmamalaki at pagmamahal. Ang mga mata ni Miracle ay kumikinang sa kaligayahan. Nagbigay ng liwanag sa dalampasigan ng mga ngiti na yon. Iyon ang sandaling pinapangarap nila. Ang sandaling sila ay maging mag-asawa. Nang marating ni Miracle si Nigel sa altar, hawak ni Boss Salvatore ang kamay nito. Ninakawan niya ng tingin ng ama ng babaeng mahal niya. May kaba? Pero nandoon na sa puso niya ang pagpapatawad at kaligayahang tanggap na siya nito para sa kanyang magiging asawa. Tama lang na sumugal siya noon. Manalo man o matalo.
Ipagkakatiwala ko sa iyo si Miracle at aalagaan mo ang prinsesa ko. Napangiti si Nigel. Syempre naman ho, aalagaan at mamahalin ko siya. Isang kurap ng pangunawa at pagtanggap. Salamat. Ang seremonya ay nagpatuloy na may palitan ng mga panata. Tumingin si Nigel kay Miracle na may pag-ibig sa mata. Miracle, simula na nakilala kita, alam kong ikaw na ang para sa akin. Binuksan mo ang puso ko sa isang bagong mundo. Mundo ng pag-ibig at kaligayahan. Ibinapangako ko na lagi kitang papahalagahan at susuportahan sa lahat ng iyong pagsusumikap. Maaaring ako ay isang simpleng janitor pero hindi mo pinaramdam sa akin na ni minsan magkaiba tayo ng estado sa buhay. Sa piling mo, pakiramdam ko ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Ngumiti naman si Miracle sa kanya. Nigel, maaaring isa ka lang simpleng janitor, ngunit meron kang pusong ginto. Ipinakita mo sa akin ang tunay na pag-ibig. At walang hanggan yun. Nangangako akong nasa tabi mo ako sa hirap at ginhawa, at palagi mo ako magiging kakampi sa lahat ng sitwasyon. Tumawa si Nigel. Hindi ko akalain na ikakasal ako sa katulad mo. Ipinapangako ko na poprotektahan ka at ang ating magiging pamilya mula sa anumang panganib na maaaring dumating sa atin. Sisikapin ko maging knight in shining armor mo kahit mas madalas na ako nagiging damsel in distress. Malakas na tumawa si Miracle. At ako ang reyna mo. Laging handang pabagsakin ng sino mang maglalakas loob na sakta ng hari ko. Kinuha niya ang kamay ni Miracle. Ipinapangako kong mamahalin kita na walang pasubali. Maging matalik mong kaibigan at mapagkakatiwalaan at palagi kang patatawanin. Gumuhit muli ang ngiti nito sa mga labi. At ipinapangako kong mamahalin kita ng buong puso. Susuportahan at hihikayatin ka sa lahat ng pangarap mo. At ngayon, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, binibigkas ko kayong mag-asawa. Ikaw lalaki, maaari mo nang halikan ng iyong misis. Saad ng opisyant. Kasabay ng sigawan at palakpakan ang halik na kanilang pinagsaluhan. Mahina siyang bumulong kay Miracle. Hindi ako makapaniwalang kasal ako sa isang mafia princess. Wala ka nang kawala. Habang lumulubog ang araw sa dalampasigan, pinagsaluhan ni Nigel at Miracle ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. At sa sandaling yun, napapaligiran ng mga mahal nila. Alam nila na walang hadlang na labis. Walang hamon na masyadong nakakatakot basta meron sila sa isa't isa. Hindi ako makapaniwala, Miracle, sa wakas kasal na tayo. At mamaya honeymoon na natin. Ready na ako. Hindi ako iinom ng marami para mapalaban ako. Malakas na tumawa si Miracle. Manahimik ka, masyado kang sabik. Napangiti naman si Nigel. Hindi ko akalain na bibigyan tayo ng ama mo ng kanyang basbas. Natatakot ako na hindi niya ako matanggap. Matigas ang papa ko. Pero sa kaibuturan niya, gusto niya lang ako maging masaya. At ikaw ang nakakapagpasaya sa akin. Niyakap niya ito. Nagpapasalamat ako nakita kita muli. Akala ko hindi ko na makikita si Maymay na inalagaan ko at tinuring kong pamilya noon sa lansangan. Ipinapangako ko na lagi kitang papasayahin, mahal ko. Ilang sandali pa, naglakad papunta sa kanila si Boss Salvatore. Well. Tignan niyo tong dalawang to. Dumaan agad ang kaba sa dibdib ni Nigel. Sir, alam kong hindi ako ang pinaka-karaniwang gusto mo para sa anak mo, pero mahal ko siya ng buong puso. Bumuntong hininga si Boss Salvatore. Nigel, mafia boss ako, pero una sa lahat tatay ako. Papa na lang din ay tawag mo sa akin. At ang makitang masaya ang anak ko ang mahalaga sa akin. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Miracle. Niyakap nito ang ama, bumubulong ng mga salitang pasasalamat at pagmamahal. Naramdaman ni Nigel ang isang bukol sa kanyang lalamunan dahil sa hindi inaasahang kilos ng pagtanggap. Salamat, Papa. Naluluhang saad ni Miracle. Ang kanilang kasal sa tabing dagat ay isang pagdiriwang ng pag-ibig, ng tiyaga at ng walang hanggang kapangyarihan ng dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana.
At sa pagsasayaw nila sa ilalim ng mga bituin, magkahawak kamay, alam ni Nigel at Miracle na ang kanilang pag-iibigan ay lalabanan ang anumang unos na ginagabayan ng liwanag ng kanilang mga pangarap. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Princess and the Janitor, written by Andy Maxine. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.